Magagalitan ko yun eh. Ngayon, no? Hindi na tumino eh. Hindi na naging on time yun eh. Yan, no? Karating mo lang ba, Jubes? May sinundo ka ba, anak? Nauna pa yung mga bisita ko sa'yo. Mas madali kayong magpatawad sa financial immorality kesa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Makinig, mga magnanakaw. Oh. Makinig, Jubes. Makinig, yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak niyo. Sakripisyo kayo. Si Jemuel. Jeruel. May mga trabaho na yan eh. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na, Arvin? Kita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Hiyang-hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, kwenta mo. Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman eh. Okay po? Miski na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Bisita? Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kahiya-hiya ka. Okay? Bergie. Ayun pala. Andiyan ba? Nadadala mo na? A bit late ka kanina. Nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli, ha? Wala kayong kakwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuhuli pa kayo. Leonard. Bulok, tanga, stupido. Yun ang ibig sabihin ng BTS. Sa totoo lang. Bulok, tanga, stupido. Tabi-tabi po, ha? Dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon, ha? Mga pastor, huwag kayong masaktan. Maraming BTS na pastor. Hindi alam ang kanilang ecclesiology, nagpapastor. Kaya sabi ko kay Pastor Mer, sinusuportahan mo si Romulo Olango, ikaw nagsasabi ng Proverbs chapter 28, verse 26. He that believeth in his heart is a fool. Huwag dahil sa kaibigan mo yan, susuportahan mo. Dahil ahas yan dito. Kaibigan mo yan, tapos kaibigan mo ako. Kaya sabi ko sa kanya, ultimatum ito, Pastor Mer, kung hindi ka makikipagkalas dyan, sa mga tinutulong mo dyan, nung last Saturday, lumayo ka dyan. Ahas yan. Inalagaan ko yan. Ahas yan. Okay, ha? Yung Mario Curay, panayang usap dyan. Kayo, ngayon, mapapayapa na kayo. Kayo mga nandyan, tama po ba? Na yan, nagbububulong? Imbis na amen, grabe ka. Sobra ka. Sinungaling ka. Ako yun, ha? Habang nagpipreach ako, nung Sunday. So sabi ko, kung ganyan, kinabukasan, prayer time namin, sabi ko, Pichard, wala na yan. Huwag mo na papupuntahin dito yan. Hayop yan. Ahas yan, lintayan, satanas yan, peste yan, anay yan. Nung Wednesday, nag-attend pa yung mga hindi,
nakarinig pa sila, no, ng lalong judgment ng Diyos. At walang repentant attitude, yabang, pride, covetousness, and rebellion, lahat ito karakter ni Satan ang bumalot sa kanila. Lahing kayo. Kaya tanggalin na to, ha. Tanggalin na to sa ating group chat. Arellano mag-asawa. Susumpa na yan. Itong mag-asawa to, Diyos nito, trabaho. Walang kaisipan na matino itong taong to eh. May tililing nga eh. Okay ha? Dapat i-endorse. Yung isang pamilya rito, na 7 taon naging miyembro namin, walang giving yon, Pastor Recto. Walang giving. At yung dalawang anak, yung isang anak na babae, saan ko man makita yon, pati yung nanay, dito ang ayos kamo ng damit ha. Saan ko man makita, naka-leggings lang. Walang palda, leggings lang. So, umalis dito. Bago pala umalis, bumisita muna sa ibang church. Actually, nung service ni na Pastor Hek, nandun pa eh. Pero siyempre, satanas na yan. Hindi natinag doon sa mga sinabi ko. Kumamay pa sa akin habang kumakain. Sabi ko, sige na, okay na. Kamay ka, satanas. Kamay ni Judas yun. Yung espiritu ninyo, halatang halata ako. Kasi spiritual ako. I'm filled with the Spirit. Kayo, filled with Satan's Spirit. Satanic Spirit kayo eh. Para tayo ngayong linggong ito, magkakaroon ng another first fruits commitment. Halos inisa-isa ko na kanina eh, no ha? Kung kayo nagkaroon na ng trabaho, mag-first fruits na kayo. Lahat ng yan, lahat ng sweldo nyo, lahat ng unang renta ng inyong mga pabahay, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat ng unang sweldo nyo, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat. Okay? Tapos, saka pa lang kayo mag-tithe dun sa pangalawang sweldo. Alam mo yun, na marami sa atin dito, tumutugtog. Walang giving, zero. Kaya nga meron dito, malis eh. Sapagkat, sinita ko patungkol sa, ako, tumatanggap ka rito, zero giving mo. Pero kung ikaw mismo, miyembro ka, wala kang commitment, umalis ka rito. Okay? Kung ikaw yung membro, tatagal ka pa ba sa church na yan? Ay nako, kung ako sa'yo, hindi ko na pinatapos yung sermon, naalis na ako. Mga malinaw na palatandaan na ang pastor ay isang manipulator. Una, palaging tungkol sa pera ang mensahe. Pangalawa, pinabaluktot ang kasulatan para sa sariling pakinabang. Pangatlo, iniuugnay ang pagpapala ng Diyos sa kayamanang makalupa. Apat, gamit ang takot at konsensya para mapilit kang magbigay. Number 5, hindi maaring pagsabihan o itama. Alam mo yung wala kang karapatang magtanong, sasabihin agad, touch not the anointed. Ano yun? Apoy. Si Pedro nga kinastigo ni Pablo sa harap ng lahat, di ba? Kaya walang exempted sa katotohanan. Ang susunod, mas pinapalakpakan ang pastor kaysa kay Kristo. Ito siguro, pinagyayabang ang yaman bilang patunay ng pabor ng Diyos. May pastor ba kayong ganyan? Yung pinagmamalaki nila ang kanilang mansyon, kung mayroon silang sasakyan, luxury, siguro, branded na gamit. Yung sinasabi nilang evidence daw, yan ang mga pagpapala ng Diyos. Ba yan? Next one is, iniiwasan ang mga malalalim na aral at mga hard truth of the teachings of the Bible. Maring hindi nila itinuturo ang kasalanan, pagsisisi, impyerno, pagpapakabanal, pagkatakot sa Diyos. Pero yung pastor, matindi ang dila, no? Parang hati, dalawa. O heto, inuutusan kang maging tapat sa pastor, pero hindi kay Kristo. Ito matindi pa. Yung pastor na nagbebenta ng pagpapala at himala. Anointed oil, 500 pesos. Ganun. Prayer hanky, 600. Holy bracelet, 1,000. Matindi. At ang higit sa lahat dyan ay wala silang takot sa Diyos. Yung walang luha para sa kasalanan, walang panginginig sa presensya ng Diyos. Ewan ko ba? Sabi nga ni Isaias, di ba, nung makita niya ang Diyos, ay napasigaw siya ng woe is me. Pero ngayon, parang wala sa bokabularyo niya yung woe is me. Grabe, no? Kung yan yung pastor mo, magbalot-balot ka na kasi magiging kasangkapan ka rin ng kanilang kasalanan. At hindi ka nagtaksil sa Diyos sa pag-alis mo sa mali. Tapat ka lang sa Kanya. Ang sabi sa Romans chapter 16 verse 17, layuan ninyo ang mga nagtuturo ng salungat sa turo na iyong natanggap. Yan maliwanag yon. So in short, tumakbo ka na, malis ka na dyan. Tsaka kung napansin nyo pa ito na ang inyong pastor ay kilala sa panlalait sa membro sa harap ng kongregasyon,
pagbumura at pagsigaw mula sa pulpit, pagbabanta gamit ang pangalan ng Diyos, paninira sa mga umaalis. Lalo yon, di ba? At lalong yung pagtawag sa sarili niya na pinakabanal o pinakamakapangyarihan, anointed at hindi na pwedeng questionin, ay nako, hindi yan espiritu ng Diyos. Espiritu yan ng kadiliman. At matindi pa dyan, kung mapang-api at mapanira ang ugali, ay hindi bidin siya ng anointing. Kalahin mo ba naman, nagniname calling from the pulpit, and that is not boldness, that is abuse of power. Sasabihin niya na, mayabang ka, walang kwenta ang pananampalataya mo, pasaway kayo, hindi kayo pinagpapala. Hay nako, lumayas na kayo dyan. At ito pa, yung nagsisigaw, yung nagmumura, at nananakot, hindi yan power ng Holy Spirit. Kagaya ng pastor sa video, parang nasa sabungan lang, no? At hindi sa sanctuary. Lumalabas yung mga salitang, sasabihin ko pa ba? BTS? Tawa naman ako doon, BTS. At ang mga kongregasyon sa halip yata na masaway ay nagpapalakpakan pa. Bakit? Siguro dahil sanay na sa maling leadership ng pastor. Ang sabi sa Ephesians 4:29, let no corrupt word proceed out of your mouth. Gawain din ba ng pastor nyo ito? Public shaming. At yung public shaming is not a rebuke. Rather, it's a spiritual humiliation. Matindi yung pastor na yan, ano? For example, membro ka, nagtapat ng struggle, tapos biglang ginawang sermon illustration ng buhay mo. Walang pangalan, pero ikaw lang ang tinutukoy. Pero palasak yung pastor sa video. Pinapangalanan yung mga member. Ayos, ano? Pinapa-left the group pa yung iba. Ito ay hindi correction. Rather, it's spiritual manipulation. Kaya mag-ingat kayo. Yung pagtatanggol sa sarili sa pamamagitan ng touch not the Lord's anointed. Ako, taktika yan ng mga wolves. Hindi ibig sabihin na ang mga preacher ay immune na sa pagsusuri, pagre-rebuke o accountability. Si Pablo nga, nirebuke ni Pedro sa harap ng lahat. Meaning, wala ni isa sa atin ang exempt sa katotohanan. At ang tunay na pastor ay nagdadala ng katotohanan sa pag-ibig, hindi sa galit. O ito, napansin nyo ba na siya ay naninindak at napaka-arrogante, di ba? Ito ang contrast niyan sa James chapter 3 verse 10. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Kaya kapag ang pastor ay palamura, mapanlait, mapang-api, bastos magsalita, walang preno kung magsalita ng madumi o masakit, at ginagawang comedy bar ang pulpit, ginagamit ang preaching para ipahiya ang tao, nagagalit pag kwinestyon pero hindi marunong tumanggap ng review. Ay nako, sinasabi ko pa nung una, umalis ka na. Ang ganyang church leader ay obvious naman na hindi puspos ng Espiritu Santo, kundi ang sariling laman at kayabangan. O heto ang huling babala na galing sa aklat ni Jeremiah 23 verse 1. Sabi, woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture. Sa Ezekiel 34:10, sabi, behold, I am against the shepherds. Eto naman, sa Titus 1 verse 7, sabi, a bishop must be blameless, not quick-tempered, not violent, not greedy. So mga pre, God is not silent. He is calling you out. Ang tinutukoy ko yung ganyan yung nasa video. Huwag mo nang hayaang mawasak ang pananampalataya mo dahil sa isang taong ginagamit ang pulpito bilang trono. Come out from among them, seek a shepherd who fears the Lord and feeds the sheep.